Anim na suspect ang inaresto kanina kaugnay sa walang habas na pamamaril sa Fairview, Quezon City noong linggo. Isa sa kanila ang nagmaneho raw ng motorsiklong sinakyan ng gunman. Kasunod ng pamamaril, sinibak sa pwesto ang isang station commander ng Quezon City Police District. Live mula sa Quezon City may report si Chino Gaston. Chino? Tama ka dyan, Joseph. 6 na tao nga o lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Kabilang na ang isang menor de edad, kaugnay naman ng walang habas at madugong pamamaril nitong linggo ng umaga sa North Fairview, Quezon City, kung saan 5 tao ang nasawi. Sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, di bababa sa 4 na buhay ang tinapos ng 8 bala ng 9mm. Mula sa walang habas na pamamaril ng 2 umanong lalaking nakamotorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mula sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory Firearms Identification System, nakita ang pagkakahawig sa markings ng 2 basyo ng bala mula sa magkahiwalay na crime scene. Pero hindi pa raw conclusive sa ngayon kung galing nga sa iisang baril ang mga ito. Kailangan pang isailalim sa cross-matching ang mga basyo ng bala para makasiguro. So malalaman yun kung isang baril lang, isang 9mm lang o may iba pang baril. Malalaman yun dun sa mga marka na nakikita. Sinusuri rin ang isang basyo ng kalibre 45 baril na nakuha sa lugar kung saan pinatay naman ang isang scavenger. Kung gagawin doon, ipapasok din yung features niya, ika-capture yung image niya, ilalagay sa database namin para ma-match sa mga previous incidents. Pero kung tutuusin, ang pwede lang makumpirma sa ballistic test ay kung iisang baril na pinanggalingan ng mga bala. Kung kanino ito, malabo raw matukoy kung loose firearm o direhistradong baril ang ginamit sa krimen. Pero ngayong araw, 6 na suspect ang naaresto ng mga pulis sa Fairview, Quezon City. Nadakip sila sa Fairmont Subdivision sa North Fairview base sa tip ng isang informant. Isa sa mga nahuli ang sinasabing driver ng motorsiklo, si Al-Said Mindalano. Ang 5 ibang suspect dinakip dahil kasama ni Al-Said Mindalano sa hideout. Menor de edad pa ang isa sa kanila. Sumasa ilalim ang mga suspect sa tactical interrogation para malaman ang pagkakakilanlan ng kasama ni Mindalano nang mangyari ang pamamaril. May direktiba rin daw ang QCPD na magsagawa ng malawakang operasyon sa mga kilalang kuta ng mga kriminal sa lungsod. Kasabay nito, magdamagan ang pagbabantay ng PNP sa kahabaan ng Commonwealth Avenue maging sa ilang bahagi ng Fairview. Matataas na kalibre ng baril ang tangan ng mga nagbantay sa Regalado Avenue. Pinapara nila ang mga nagdaraang motorsiklo kahit pa yung mga naka-uniformeng MMDA. Maski daytime po, meron kaming off-transit tapos sa gabi yung checkpoint namin na in-establish. Pinagana na rin ang CCTV ng Barangay North Fairview na nasira noong April 23, kaya hindi nahagip ang nangyaring krimen noong linggo. Kung okay yung CCTV natin, makikita naman natin siya kahit papaano eh. Itong kanto na to eh. Hindi man siguro ganun kaliwanag pero kahit papaano meron tayong masasagap. Kahit yung pagdaan ng sa... Ito ba? Ito. Dito. Tsaka yung dito banda. Bunsod naman ang magkakasunod na pamamaril, sinibak ang PCP-3 Commander ng Fairview, Quezon City na si Chief Inspector Ramon Cabili. Sakop ng kanyang area of responsibility ang pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakaalam din daw ni Mayor Herbert Bautista, napipinto rin ang balasahan sa QCPD. Kung papansin nyo, kapag may palitan ng PNP chief, sa ito tumataas yung yung kidnapping or ang issue ay wetting o etc. Because there are movements. And nakakabahala naman na dahil sa merong movement, may ganitong klaseng mga pangyayari. Sure na si Mayor naman. Hindi lang niya nakikita itong ganito. Sa mga na-recover mula sa hideout ng mga suspect, kaya isang 9mm pistol, 2 38 caliber revolver at 2 granada at mga ammunition. At meron pa nga mga sachet daw ng di umano'y o pinaghihinala ang shabu na maaring indikasyon daw ayon sa QCPD na maaring bahagi ng isang grupo o malaking criminal syndicate itong mga narestong suspect. Joseph. Sino na sasabi na ba ng mga pulis ngayon kung ano yung motibo kung sila nga yung mga suspect dun sa pamamaril? Alam mo, Joseph, sa ngayon, blanco yung mga otoridad. Kung ano talaga yung motibo, kasi kung titingnan natin yung the way it was carried out, parang walang sense, no? It's not for robbery, hindi for profit, at hindi kahit sa anong financial gain para dito sa mga suspect kasi hindi nga ninakawan itong mga binaril. So, inaalam pa nila ngayon, kaya meron pa silang ilang oras para i-interrogate itong 6 na suspect sa kanilang paniniwala na hindi lamang ito ang krimen na kinasangkutan ng grupong ito. Okay, hindi naman natin kini-question yung pagkakaugnay, yung magkakaugnay yung 6 na insidente or 5 na insidente. So, as far as the police is concerned, related to.
ibig sabihin, isa lang posibleng set As ng far as they're suspect. concerned, yung krimen, iisa lamang daw ang may nagpakana nito. Bagamat may big question mark kasi yung namatay na scavenger, ang nahanap o yung evidence na nakuha nila doon ay isang 45 caliber na pistol na wala nga o hindi nga nakuha mula dito sa mga suspect. Bagamat hindi natin sinasabi na yung 9mm pistol na nakuha mula dito sa hideout ng mga suspects, ay ito na mismo yung baril na 9mm na ginamit doon sa iba pang mga namatay. No? Kailangan pang sumailalim ito sa ballistic examination at saka lamang malalaman kung may kinalaman nga o ginamit nga itong baril na ito doon sa mga pamamaslang. Yung motorsiklo naman, nakuha sa mga suspect yun or hindi pa? Yes, yung pulang motorcycle na sinasabing yun ang sinakyan at ito yung na-identify nga yung driver nito batay sa isang tip ng isang informant. Actually, yung motorsiklo, yung kanyang nakilala at ito ang kanyang ibinigay na tip sa mga otoridad na narito nga ito sa loob ng Fairmont Subdivision o namamataan niya pumapasok sa Fairmont Subdivision kung kaya't ito yung nag-udyok dito sa ating mga otoridad na pasukin ng subdivision na ito at maging yung hideout ng mga suspects na sa ating pagkakaintindi may mga criminal records din yung karamihan sa kanila bagamat wala pang specific na mabigay yung QCPD kung ano-ano mga krimen ang kinasangkutan ng mga individuals na kabilang sa mga aresto ngayong tanghali. Sino yung mga nag-aalala natin, halimbawa mga nanay or kahit yung mga ordinaryo mga mamamayan natin? Dahil ba nahuli na yan, pwede ba nating masabi na at least meron certain level of security na rin na hindi naman pag naglalakad lamang sila, baka mabiktima rin sila? Joseph, yung assurance na binibigay ni QCPD Director Richard Albano ay patuloy daw ang ginagawa nilang checkpoints at pagbabantay sa lugar, lalo na may nangyari nga ganitong insidente. Pero ang sinasabi niya, parang hindi effective yung ginagawa nilang mga checkpoints dahil bagamat may mga checkpoints tayong gabi-gabi na nakikita sa Quezon City, particular dyan sa Fairview at dito sa main area ng QC Business District, ay malaking palaisipan kung bakit nangyari pa rin ang krimen na ito at babot ng isang oras na nagmalagi yung mga suspect di umano doon sa lugar kung kaya't marami silang napatay na walang responding police. So bahagi ito daw na tinitingnan nila, hindi lamang yung investigation mismo dito sa crime, kundi yung investigation din nila sa systems nila kung paano nila itinataguyod ang seguridad dito sa lungsod. Alright, maraming salamat, Chino Gaston.